Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World. Kabombo sa atin pong New Year Around the World. Ngayon po ay ating pong, tayo po ay dadako sa iba't ibang nga pong mga bansa para alamin kung paano po nila celebrate o ipinagdiriwang doon ang pagsalubong po ng bagong taon. At makakapanayan po natin mga kabombo, si Sir Lucky J. Abago, ating pong Bombo International News Correspondent sa Finland. Magandang gabi po or magandang araw po sa iyo, Sir Lucky. Welcome po sa ating program po. And ayun, happy holidays po in advance. Happy New Year po sa inyo, sir. Magandang gabi po sa inyo, Bombo Marian, Iltas, Filipinit, Paiva, Suomi. Magandang gabi po Pilipinas at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Bombo Radio Dagupan at sa lahat po sa inyo dyan po. Okay po. So, ayun po. Unang-una, kamustahin muna natin, Sir Lucky, yung mga kaganapan po sa ngayon, few days, dyan po sa Finland, bago itong pagsalubong ng bagong taon. Ano po yung mga usual na makikita, or nakikita po sa ngayon dyan, ilang araw po bago po itong pagsalubong po ng taong 2026, sir? So far, wala naman pong gaanong preparations. Ang nakikita lang po sa iba't ibang bahagi ng Finland ay ang snow, or some part ay walang snow pero most likely po may snow, and sa gabi may mga nagpapakita po si Maring Aurora, si Aurora Borealis po, or the Northern Lights. Pero yung preparation po with the New Year's Eve, well, may mga nagtitinda na po ng mga fireworks or something, mga ilaw po sa New Year po. Okay po. So, bali po, Sir Lucky, ano po yung mga tradisyon nila po dyan kapag sumasalubong po ng bagong taon na na-observe po ninyo, sir? Opo, yung pagsalubong po ng bagong taon dito, ma'am, is wala naman po masyadong pinagkaiba dyan sa Pilipinas. In terms na lang po ng pagkain, yun po yung yung pinagkaiba natin. Tapos meron din naman po yung mga fireworks display po, mga ganun po, ma'am. So almost the same lang po tayo dyan, ma'am. Okay po. So, pero may mga typical ba sila or usual po na hinahanda, Sir Lucky, dyan po sa Finland kapag salubong po ng bagong taon, sir? Or mga usual din lang na mga pagkain po, sir? Dito po, magkaiba po yung pagkain nila dito tuwing New Year's Eve and dyan po sa atin. Kung dyan po sa atin, puso po yung mga noodle, mga pansit po, ganon. Dito po, ang usually po na hinahanda po nila yung tawag nito, Frankfurters po, or yung smoked sausage made up of beef and pork po. Tapos French fries, or na may kasabang French fries or crisp po. Ganun po yung hinahanda po nila dito. And then potato salad po. Yun po yung mga usually na inihanda po nila tuwing New Year po. Okay. And for adults, sparkling wine po, and for children, soda. Ganun po, ma'am. Yes po. Yung mga handa na yun, Sir Lucky, ay meron ba silang or parang paniniwala po sa mga handang yun? Or talagang, or wala naman po, yun lang talaga yung mga kadalasan pong inihanda. Kasi sa atin sa Pilipinas, minsan yung mga inahanda pag bagong taon, di ba? May mga niuugnay po sa mga paniniwala or mga traditions po, sir. As far as I know po, wala naman pong connection or ibig sabihin po, basta yun na lang po yung parang nakagawian na po nilang inihanda po. Or yes po. Okay po. So, tapos, bali, Sir Lucky, ilang years na po kayo, sir, dyan po sa Finland? 6 years po, ma'am. Okay. At sa 6 years na yun, sir, sa 6 years na yun, dyan po kayo lagi nakakapag-celebrate na po ng Christmas and New Year po? Yes mo, ma'am. Bale, 6 years na po ako nagse-celebrate ng Christmas dito, and may supposed to be 7, pero umuwi ako ng Pilipinas during 2023 New Year. So
Opo, parang dire-diretso na rin po yung 6 years, ma'am. Okay po. So, sa 6 years na yun, sir, ay na-adapt nyo na rin po ba yung way ng pagse-celebrate po nila dyan sa Finland, or nadala pa rin po, or dala pa rin po ninyo yung tradisyon ng pagse-celebrate ng New Year as sa Filipino po? Yes po, na-adapt naman po natin, ma'am. Mm. Pero may pagkakataon po na ini-invite po tayo ng mga kapwa nating Pilipino, ma'am. And nagsi-celebrate po kami together. And we're doing the New Year's Eve Mm. celebration the Filipino way po, ma'am. Okay po. So, marami-rami ba kayo diyan, sir, na Filipino community na ayun, nakakapagtipon-tipon kapag New Year to celebrate po? Minsan po, marami po, ma'am. May Mm. mga pagkakataon naman na konti lang. Pero kahit konti lang, masaya naman po. May ginagawa pa rin po namin yung parang videoke Opo. using the YouTube or ibang way po para magawa pa rin po yung mga Filipino way of New Year's celebration po, ma'am. Okay po. At, of course, ano, isa sa kadalasang highlight po kapag pagsalubog ng New Year or Bagong Taon po, Sir Lucky, ay yung mga fireworks. Diyan din po ba uso po ito pag sinasalubong po ang New Year po? Yes po, meron po silang tinatawag dito na Ilo Tolitet or Mm. yung fireworks. Pag sinabi po tayong Ilo Tolitet, Ilo means joy. Tapos yung Ilo Tolite, yun po yung firework. Tapos Ilo Tolitus, yun naman po yung firework display po or firework show. So Mm. most likely po, nag-i-start po siya sa December 31 po, nag-i-start po ng 6 p.m. Doon po pwede na pong mag magpa-display po ng fireworks. Tapos 12 midnight po hanggang 2:00 po ng madaling araw po. At saka hindi po basta-basta kasi yung pagpapaputok po dito nila, ma'am. So Mm. may time frame po, parang ganun po, ma'am. Okay Medyo po. strict. Stricto po. Opo. Opo. Yes po. So, Pero bale okay po. Sige, sir, go ahead po. apa, may mga concert din naman po kasi dito, ma'am, sa iba't ibang bahagi po ng Finland. Usually yung mga malalaking city po, nag-organize po sila ng firework display po, ma'am. And together with concert po, just like in Helsinki po, the capital city of Finland po, Mm. meron silang tinatawag na Kansalaistorin concerti or yung concert na ginagawa sa Kansalaistory po. And then during 6 p.m., mayroon po yung fireworks display for children. Tapos pag 10 p.m., meron na pong adult concert, yung mga artista po nila, mga sikat po na artista nila dito. And then 12 midnight po, yun na po yung fireworks display po nila, ma'am. Okay po. At, ilang hours po pala yung difference natin sa Pilipinas diyan po sa Finland, sir? At, para malaman po natin kung mas nauna ba kayong sumalubong ng New Year or mas nauna po ang Pilipinas? During summer po, ang time difference po natin po ay 5 hours. Pero during winter time po, 6 hours po, ma'am. So mas ahead po kayo dyan ng 6 hours, ma'am. Okay. So, mas So mauna pala bale kami, ngayon sir. po ang oras po namin dito, ma'am, is 13:18 po or 1:18 p.m. po. Mm. Okay po. So, at least ano, may mga nalaman po tayo at natutunan natin mas natutunan natin kung paano po nagse-celebrate ng New Year diyan po sa Finland. So, ayun, panghuli na lang siguro, Opo, Sir ma'am. Lucky, ano, baka may mga gusto pa po kayong mga batiyan or bigyan ng mensahe, of course. Ito, at nalalapit na po nating salubungin po ang taong 2026. Yes po, ma'am. Pero mayroon pa po pala akong gustong sabihin, ma'am, Sige, yung sir, go ahead po. old way of celebrating their New Year's, ma'am. Ito po yung tinatawag nilang Tinan Valanta or yung melting teens. Yan po yung parang fortune teller po nila dito, ma'am, Mm. during New Year's Eve. Bale, ang ginagawa po nila yung horseshoe rock na minemelt po nila yon, and then nilalagay po nila sa malamig na tubig at doon may lalabas na parang design at yun daw po yung magsasabi ng future nyo the next year po. Pero nung 2018 po, parang
parang binan po nila yung paggamit po ng horseshoe tin kasi nakakaapekto raw po ito sa kalusugan at sa environment po. Mm. At ginawan po nila ng paraan, meron po yung tinatawag nilang beeswax po. Yun na po yung parang ginagamit mo nila. Mm. And yun po ang Oden-Boden na mga ginagawa dito sa Finland po. So maraming salamat po, Bombo Radio Dagupan. Thank you very much, Ma'am Marian. And Happy New Year po sa inyong lahat dyan. Sa atin po dyan sa Pilipinas. Sa lahat po ng nakikinig, nanonood, subscribers at followers ng Bombo Radio Dagupan. Happy New Year po. Yan. Happy New Year din po sa inyo, Sir Lucky. At ingat po kayo, sir, doon po sa Finland po. Maraming salamat po. Ingat din po kayo, ma'am.